Kasi wala naman kaming gagawin sa off napapagastos lang pag off. So, ang salary sa industrial nurse, yes, umaabot ng 100,000. Hi! Welcome back to another day, another slay! So, it's me, Javi. So, for now, wala tayong masyadong pag-uusapan. Charot. So, for this vlog, I'm going to explain some facts about working in industrial nurse sa Saudi Aramco. As a Saudi Aramco employee. Hindi ako direct, pero third party kami. So, I'm going to explain bakit ako napunta dito sa trabahong ito is because ang hirap mag-apply ng mail noon, ng mga panahon na nag-apply ako papuntang Saudi. Like 2017. Puro female at kailangan na sa 300 bed capacity ang experience mo bago ka maka-apply sa Saudi. So, noon mahirap umapply ang mga lalaki. Makaka-apply ang mga lalaki pag nasa 300 bed capacity ang experience. So ako bilang 100 bed capacity lang na dinaya-daya pa, hindi ako nakakapasa doon. So, ang offer na binigay sa amin is this, sabi ER emergency lang daw, emergency nurses. And go naman kami. So bilang emergency lang din naman yung aking experience. Green up ko na yung emergency experience na to. So hindi ako aware na ganito nga yung setup. So pagdating dito, bla bla bla, tapos na lahat na medical exam, lahat yan, ganyan-ganyan, prometric, visa, tapos na. So pagdating ko dito, hindi ako aware talaga na industrial nursing yung papasukan ko. And kasi nga akala ko clinic or hospital, malaking hospital na puro emergency ang ganap. So, ayan, pagdating dito, napunta kami ng Cobar. May training doon, mga more than a month ang training. So, training, aral, pupukan, ganyan-ganyan, extrication, CPR, ACLS, ganyan-ganyan. So, computer, kineme, emergency, ganyan-ganyan ang mga inaral-aral namin noon. So, sobrang tagal din ang aral namin yun. Pero may sahod na kami noon. Parang regular na sahod lang. So, tapos ng aral, deploy na. So, akala ko lahat kami, yung 10 nurse na kasama ko, actually, 8 kami. So, pare-pareho kami ng area, pero hindi pala. So, hiwalay pala kami. So, ito na nga. Ano-ano nga ba ang mga katotohanan pag nagtrabaho ka sa industrial nurse sa Saudi Arabia? So, pagdating mo dito, wag mong i-expect na may kasama kang pumunta dito, kasama mo pa rin siya. So, sa amin nun, hiwa-hiwalay na kami. So, una, pag nagtrabaho ka sa industrial setting as nurse, yung uniform nyo is not white, hindi scrub suit. Like this. Wow. This is my uniform sa industrial setting ko. This is fireproof. Nakapants lang kami ng fireproof din. And alam mo yung safety shoes na may bakal sa harap. Yung ganun ng sapatos namin. Sobrang bigat, dahil and lumulubog siya sa disyerto. So yun, libre lahat yun, bigay ng company. So pangalawa, ang i-expect mo houses. Hindi pare-pareho ang housing namin dito. May maganda, merong hindi. Like here in my room, dalawa kami dito, dalawang nurse, senior nurse kami. So nagsasalitan kami. Aalis siya, tutulog ako, tutulog siya, alis ako, ganon. Ganon ang setup namin dito. May ibang clinic na nasa clinic na rin mismo na ikaw lang ang tao doon. Meron namang houses or housing na marami kayo sa isang kwarto. Like mga Pilipino din naman kasi bawal kami pagsamahin ng ibang lahi. Ganon. So that's the beautiful of the housing here. Provided na lahat. Actually, may commode, may unan, may punda, may bed sheets. Ikaw na lang kung gusto mo magpalit for your safety. Ibang higaan is makate, may surot. Hindi mawawala yan dito sa Saudi. And anything else, yes. Number 3, transportation. Wow! So, expect mo dito, pag napunta ka sa trabaho mo dito sa
disyerto or yung industrial setting, may sariling transportation yan. Either ihatid ka ng company. May sasakyan niya, may sariling sasakyan. At hindi coaster ang mga sasakyan dito. Kotse, GMC, mga ganyan, mga sosyal. Or minsan, sirang Nissan, sirang Toyota, gano'n. Or pakakasakay ka ng Camry, mga gano'n. Ano pa ba yung mga gandang sasakyan dito? Minsan nasundo ako ng Chevrolet Oo, Chevrolet. Ganyan. So, minsan, pag nagtrabaho ka sa industrial setting na nasa offshore ka, pwedeng helicopter or pwede kang mag-barge, sumakay, papunta doon. Yun lang yung means of transportation nila. Hindi ko pa na-try doon at hindi pa ako napunta ng offshore. So, minsan, pag napunta ka sa malayong remote area clinic, ano ba sinasakyan doon? Aeroplano! Yes, aeroplano. Either mag-isa ka or marami kayo, mag-aeroplano kayo. So, one time, na-experience ko to ha. This is for my own experience. Thursday yon, magre-relieve ako ng duty because I'm a reliever. Diba? Ang daming overtime ng reliever. Puro travel. Pero pagod. So, nag-relieve ako sa somewhere. 2 hours ang flight from Cobar. Nag-aeroplano ako dahil mag-isa lang ako na pasahero. Legit, mag-isa lang akong pasahero. Nakakaloka. Kahit lampas 25 kilograms yung luggage ko, mag-isa lang akong pasahero. Dinala ako ng aeroplano sa disyerto. Why? Because manunundo siya manunundo sila ng mga Aramco employee na pauwi ng Cobar, pauwi ng city para mag-off duty. So yun kung bakit mag-isa lang ako ng Thursday. Number 4. Tinanggal ko na. Medyo nakakasakal na. So, workplace. Yes. Dahil may dalawang klase ng workplace ang industrial nurse. Number 1 is onshore and number 2 is offshore. Pag offshore sa dagat, pag onshore sa lupa. So, tapos. Charot. So, pag nasa offshore ka, it's either every 3 months kang papalitan or every 6 months. So, diba, tiba ang duty doon. Tapos, ikaw lang ang nurse. Ikaw lang ang duty doon. So, magdamag kang duty. 24 hours. O, diba? May overtime. Pero walang pasyente. Matutulog ka lang. So, pag sa onshore naman, is schedule naman yan. Shifting na yan, 12 hours. And pag may extrang pasyente or may disaster, kailangan on-call, pasok ka pa din ng overtime mo. So, masaya magtrabaho sa industrial setting, lalo na pag remote area clinic. Kung gusto more than 100,000, pumunta ka sa offshore. So, another facts pala, if you're working industrial setting here in Saudi Arabia, like Aramco, is sandamakmak ang training, nakakaloka. May online pa yan. ACLS, BLS, Kuwait pag offshore. Meron ka pang PHLS. At marami pang iba. Kung ano-anong training. May weekly pa yan. Meron pang everyday kasi meron pang stretcher training, radio training. Madami pa. Yes. Matatadtad ka sa training. Salary. Totoo ba ang 100,000? Actually, hindi totoo yung 100,000. Kasi ang totoo, more than 100,000. So, yes. We're gaining more than 100,000. Pero hindi kalakihan like US, Germany, UK, or wherever. Pero legit dito, walang tax yun. Minsan wala ka pang gagastusin. So, that's it. Sana nag-enjoy kayo sa video ito at sana nakakuha kayo ng mga impormasyon about industrial setting nurses na hindi nakakatakot. Hindi nakakatakot dito. Amazing. Safe ang Aramco, maraming sundalo. Hindi lang isa ang sundalo nila. May sariling pulis ang Saudi Aramco, meron silang FSF na from government at meron din silang basta connected din sila sa gobyerno ng Saudi. So, super safe magtrabaho sa industrial setting ha. Kailangan mo lang matutong sumunod sa mga guidelines, protocols, SOP ng Saudi Aramco. So, that's it mga ka-Ichi. Thanks so much for watching. Sana naging interesado rin kayo kung paano maging industrial nurse at kung may balak kayo mag-apply para sa mga lalaki dyan sa Pilipinas.
humanap kayo ng magandang company. Yun lang ang masasabi ko sa inyo. And magtanong-tanong about sa company na papasukan nyo kung maganda. So that's it. Thank you so much for watching. Sana meron kayo nakuhang inspirasyon at facts about this kind of work sa akin. Thank you so much for watching again. And please don't forget to like and share and comment na rin kung nagustuhan mo itong video ito. So it's me again, Jabi, saying bye!